Afternoon guys. Ito naman ako guys. Huwag na kayo magsawa sa mukha ko guys, no? Siya talagang utos ng Diyos sa akin, manggamot at mangaral. Kahit may trabaho ako, nagampanan ko pa rin guys na mangaral. Manggamot. Kasi, ang ginagamot ko guys, physical, mental at spiritual. So, kahit ganun pa man ang ano ko guys, ginagawa. Ayan. Trabaho, kaya pa rin natin magtrabaho guys. Bilang isang normal na nilalang. Hindi tayo tulad ng mga pare niyo guys na walang ginagawa ko, hindi magpayaman sa pera sa mga tao. Hindi niya pinaghirapan. Gamit ang salita at pangalan ng Diyos. Mga pastor guys, pare ninyo, galit na galit sa akin yan. So, wala tayong magawa guys. Yan talaga ang utos ng Diyos sa akin eh. Manggamot at mangaral. Kaya, ginagawa ko talaga to. Kung ano yung dapat. Kahit may sakit ako, wala. Talagang ginagawa ko. Yung tungkulin ko guys, no? Na manggamot at mangaral. So, may hapon yan, ano? Christopher Bautista. Ito, namintura ako. Yung pangit na pangit yung kwarto na to, no? Lumang-luma na yung pintura. Simula nung pumasok ko dito, 20 years ago. Yun na yung pintura niya. Kaya pinalitan ko na. Kasi long term kasi nakatira dito. So, kaya hindi napalitan agad sa update na pintura namin. Lahat, most of the kwarto lahat, updated na yun sa pintura. So, yun guys, no? Masaklap ang mga pangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng mundo o Pilipinas. Lahat nasa mensahe ng Diyos yan na pinagsigawan ko. 2013 pa. Kasagsagan sa cellphone, Facebook ang ginagawa ko. So, hindi hamak na marami nang nakapanood, nakabasa sa mga ipinarating ko na masabi talaga ninyong nagkatotoo. Totoo talaga. Hindi sa, nagkatotoo talaga lahat. Yun nga lang, mahirap niyo paniwalaan guys kasi wala pang taong naging katulad ko. Ako pa lang, nakakita ng kasalanan ng tao, ako pa lang. Wala pang kahit sinong apostol noong araw, wala pa. Wala pang apostol guys na makakita ng taong buhay at masabing mamatay na. Ako pa lang guys. Yun talaga ang totoo niyan. So kung basihan natin yung sinabi ng Diyos na number 1 ako sa napili, binigyan ako ng power of mind, malinaw doon talaga na mayroon power of mind, guys. No? Kaya yung mga siniwalat ko na sinabi ng Diyos na manggamot ka at mangaral, yun nga, sa paniniwala ko nagbase na ang relihiyon ay isang uri ng negosyo. Kaya kasama yan guys sa maturo ko. Kaya dito ng Diyos nagbabase sa paniwala ko din na gamitin ko sa pangaral na palalahanan ng tao. Dahil ang tao nga nalubog na sa kasalanan, sa maling turo. Yun ang yan, punot dulo. Kaya gusto ng Diyos na ang tao magkaroon ng
pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. Yung babaguhin guys, yung mga paniniwalang namulatan na alam natin talagang mali. Hindi natin yung tagkilikin. Kasi mali nga. Ngayon, kaya nga ang pare nyo, pinasagalan Diyos sa makasalanan, na meron makasalanan. Kaya pag narinig ng mga dahil sa simbahan, naniniwala sa mga pare ninyo, galit na galit sa akin. Sa halip na pag-isipang mabuti, kung tama ba yung sinasabi ko, bakit sinasabi ko na meron makasalanan ng pare ninyo? Dapat, isipin nyo mabuti kung totoo ba? Di ba? Tingnan ninyo yung gawain ng mga pare ninyo. Kung ano ba talaga ang gawain. Kung sinabi ko na meron makasalanan, ito sa turo nila na pangluloko at panglilinlang, malinaw doon na may basihan talaga ang Diyos na bakit na meron makasalanan sila. Di ba guys? Hindi yan sa gawa ko lang yung ano na yan, yung gawa ko lang yung sinasabi ko. Hindi yan sa gawa ko lang yung sinasabing na meron makasalanan. May basihan tayo. Bakit? Nagkaroon sila sa makasalanan. Unang-una, yung turo nila na hindi naman totoo. Yan ang paniwala ko nga. Ang dasal ng isang tao para sa kapwa mo o para sa iyo, hindi po yun totoo. Hindi yan totoo. Paniniwala ang pinag-usapan doon. Sabi nga lang Diyos, di ba? Gagaling sila o maligtas sila. Ayon sa paniniwala nila sa akin na si Jesus Christ. At paniniwala sa iyo na ginamit ng kasangkapan. Ibig sabihin, kung ano yung tinuturo ko, paniwalaan ninyo. At saka, kung ano yung sinasabi ko na basihan na may binigay ang Diyos na backup, mapaniwalaan ninyo kasi may backup nga ang Diyos eh. Di ba? May backup na nga ang Diyos eh. Para paniwalaan ako eh. Eh bakit hindi nyo kayang paniwalaan? Nandiyan naman talaga. Hindi naman natin may pagkaila na mayroon talaga. Ngayon, nakipaglaban kayo na malinaw naman na mayroon. Tapos ngayon nagagalit kayo sa akin. Wala na. Iligtas na nga kayo. Ayaw niyong tanggapin. Tanggapin lang naman ninyo. Saka magbago. Kasi yun naman talaga ang hiling ng Diyos. Tatlo lang kailangan ko sa tao. Pagbabago. Pagsisisi at lubos na paniniwala. Ngayon, pilit ninyong gawing mali ang sinasabi kong tama na mayroon naman talagang mensahe may basihan ng Diyos. Yung sa power of mind pa nga lang, makikita na ninyo na walang ibang tao may karoon ng power of mind. Di ba? Ngayon, di nyo kayang tanggapin. Kasi ang silos ng tao ang naghari. Pilit kasi ninyo na kayo mismo ang piliin ng Diyos at kahit kailan. Hindi kayo pipiliin. Kasi paniniwala pa nga ninyo, mali na. Kasi namulatan ng ninyo yung paniniwala ninyo. Namulatan nyo sa mga magulang ninyo, sa mga ninuno ninyo. Kaya ako, ang paniniwala ko, built-in to sa akin to mismo. Hindi ito nanggagaling kanino man. So,
Dito natin makita na tama nga ang ginawa ng Diyos. Kasi siyempre, paniniwala, paniniwala ko malinaw naman at tama sa inyo. Paniniwala ninyo malayo sa katotohanan. Ay, pahinga muna guys, no? Ay, no? Pero talaga guys, pahinga tayo paminsan-minsan. So, ayan. Sana share ninyo guys, no? Mga live ko para makarating sa lahat ng mga taong interesado na gusto maligtas na yung maniwala sa mga Santo Niño na yan. Dahil talamak yan talaga. Itakwil na ninyo at itapon na yung Santo Niño ninyo. Na yung ginawa ng pare, pinapasunog. Kasi nga pinagbawal daw. Ngayon lang nila sinabi yan, pinagbawal guys. Dahil nangyari doon sa Cebu. Kasi yun nga sinasabi ko. Na nasaan ang sinabi niyo powerful ang Santo Niño at pagligtas o ng himala. Samantalang ang daming nangamatay sa Cebu. Kaya sabi nila na pinagbawal na ng pare yan. Kahit kailan guys, hindi nila masabing ipinagbawal. Dahil ang simbahan nila mismo, namumutak din ng Santo Niño. At sila ang nag-celebrate. Panahon ng kapistahan ng Santo Niño. Daan na pupunta sa simbahan nila yan, pinaparada nila yan sa kalsada o sa simbahan nila, sinasayaw-sayaw nila. Kaya pinagbawal nila yun, wala dapat celebration. Di ba? Kaya palusot na lang ng pare yan. Nakiya sila sa sarili nila na ang mga taong sumasamba sa Santo Niño, nangamatay. Yung Santo Niño nila natabunan. Kaya nahiya sila sa sarili nila na aminin naman nila talaga na wala nga yung power. Ang isasabihin na lang nila na pinagbawal. Pero lagi ko silang huli kasi sinasabi nila pinagbawal. Alam nyo guys, kung pinagbawal yan noong pa, wala dapat Santo Niño sa simbahan nila, wala dapat celebration na ginawa nila. Yun ang pinagbawal. Pero nakikita natin taon-taon, nagtambak ang tao, ang Santo Niño galing yung sa simbahan nila, nabutakti ang Santo Niño sa simbahan nila, nandyan ang pare ninyo, may misa, binabanggit ang Santo Niño ng himala, o karawan ng Santo Niño, tapos sabihin nila pinagbawal, di ba? Nahiya lang sila guys sa nangyari. Na ang Santo Niño nila, nagmukhang inutil, nagmukhang tanga, at wala talagang kapangyarihan para iligtas ang tao. Kasi ang mga tao napapahamak. Kaya mas madaling ilusot nila, sabihin, pinagbawal. Kaya sampal sa mukha ng mga pare ninyo yan, mga madre, o yung mga katikis ninyo dyan, o yung mga active sa simbahan niya na dahil sa reliyon ninyo, na lalo na sa mga taong ang lakas mangutya sa akin. Dahil nga, hindi na totoo yung mga sinasabi ko. Ngayon, pinatunayan ng Diyos, nagkatotoo lahat. So ngayon, ano po bang iharap ninyo? Wala na, di ba? Kung hindi, sabihin na lang ninyo, nagkatotoo ang sinabi ko. Ganun lang yan. So dahil nagkatotoo, pag-ahagis nyo yung Santo Niño, durugin nyo, no? Ano gawin nyo? Ilagay nyo yan saan yung gusto. Durug-durugin, ihalo nyo sa simento. Wala naman talaga yun eh. Nako guys, wala talaga yun. Kaya, huwag na kayo mag-celebrate Santo Niño, huwag na kayo pista. Kasi yun naman, isa yan sa isiniwalat ko eh. Tulad ng pista, celebrate kayo ng pista. Mga pista naman, isinicelebrate nila yan para panghakot ng tao at maraming magsimba at sa pagsimba, maraming koleksyon makuha ng pagkoleksyon ng mga pare ninyo. Yun naman totoo ng pista eh. Walang ibang dahilan. Bakit pista? Nagising ako, isang koleksyon lang sa simbahan. Isang misa, isang koleksyon. Ngayon, dalawa na. Ngayon, tatlo na naman. Sus, nako. Di ba ninyo alam na ang pera sa simbahan, di na kanila halos mabilang.
Nagreklamo na ngayong madre magbilang kasi napapagod na sa pagbibilang. Kung yun ang totoo yan. Di ba nyo narinig yan? Na napapagod ng madre magbilang ng pera kasi isiparet nila yung ano, isiparet nila yung pares-parehas ang ano, halaga. Tapos todo kayo bigay kasi walang gastusin ang mga pare niyo. Walang gastusin. Napakatanga ninyo naman talaga mag-iisip. Nakita na nga niyo yung mga ari-arian ng mga pare niyo, nagkalat dyan sa paligid ninyo. Yung kasimbahan nila dyan, naglakihan. Yung mga investment nila sa binding. Yung mga bangko nila, investment nila sa bangko. Yung mga eskwelahan nila, naglakihan. Mahal-mahal ang tuition fee. Tapos sasabihin ninyo, walang pera ang pare ninyo. Sus, nako. Guys, sabi ko sa inyo talaga, meron kayo mga utak, pero hindi nyo ginamit sa tama. Loko kayo, na-scam kayo ng mga pare ninyo, na meron naman sana kayo pinag-aralan. Ha? Paano nangyari yun? Na yung karapatan ninyo mag-isip ng tama, ipinabayan ninyo sa pare at pastor ninyo? Sus, nako. Tingnan yung pastor si Bintiso, na sa Cagayan de Oro. Binarel niya yung kasama niya, na treasurer ba yun? Kasi hindi siya binigyan ng SS. Alam niyo ba kung magkano sweldo nila? 40,000 sweldo. Yung pastor ng si Bintis. So ngayon, ano meron doon? Di profession. Bugok. Mga bugok ninyo mag-isip talaga. Profession yun. Yung mga pare nyo, may mga sweldo yan. Bukod sa sweldo nila, meron silang mga pera pinag-hati-hatian ng sa Batikan. Kung ilang porsyento ang pera na ibigay sa Batikan at ditong koleksyon nila. Pero ang hindi yan lahat may bigay do. Hindi yan sila yung hatian niya na perfect. Mga pare pa. Daming babae yan. Daming mga anak yan. Yung mga tutong lalaki. Pero yung mga bakla, magano din. Pinanglalaki nila yung mga pera nila. Yan ang totoo yan eh. Ako, hindi pa ako pinanganak kahapon para sabihin ninyo, maloko ako. Kahit kailan guys, hindi ako maluloko ng mga pare na yan, pastor na yan. Noon pa yan. Lagi silang barado sa akin pag ano. Tinami yung pastor guys na umakyat sa bahay. Di ba? Sinapat ko siya agad. Pastor ka ba? Sabi niya, sort of daw. Di, pastor siya. Ngayon, naka-video ako at nakita niyo sa video yon na binabanatan ko. Umatra sa pahapunta sa akin dapat talikod. Isipin niyo yun. Sabihin niya, hindi pa daw sila ready. Kailan nga natin maging ready? Hindi Sa tagal na ninyong nangubinsi ng numero ninyo, kung ano man yung katanungan ninyo, katanungan ng tao, masasagot ninyo yan. Hindi na kailangan, hindi pa kami ready. Isang random na tanong, kaya nyo sagutin yan. Pero ang tanong ko kasi, random man siya, pero straight na tanong na talagang hindi nila masagot. Kaya ang sabi ko, ang Diyos hindi dapat tagakitaan. Nahalin ang Diyos walang kapalit. Di ba? Siya ang tagapagligtas, siya ang tagapaglikha. Paano nila sagutin yun? Di ba? Sabihin nila, ang Diyos magamit ang pera, hindi naman. Talagang hindi nila masagot yan. Simpleng tanong yan, pero hindi nila kaya sagutin yan. Hindi na pwedeng maipaliwanag yan. Tulad ng mga sinasabi ko, na ang relihiyon na isang uri ng negosyo. At himayin ko yan, bakit naging negosyo? At may mensahe ang Diyos nila katapat na pinag-aralan na kahinaan ng tao. Yun, negosyo nila. Gamit na salita at pangalan ng Diyos. Kaya guys, walang pastor guys na uobra sa akin. Wala akong Bible na hawak, pero
Hindi na pwedeng idahilan bakit hindi sila makaharap sa akin dahil hindi ako gumagamit ng Bible. Dahil common sense yan. Hindi sa Bible ka magbabase na sinasabi natin na please don't sell my words. Di ba? Hindi sa Bible nakabase yung sinasabi nilang ang dasal ay powerful, lalo na pag sama-sama pinakinggan ng Diyos. Yun ang sinasabi nila. Kaya hindi kailangan ng Bible yan. Common sense yan, guys, na ang dasal hindi yan totoo na tinuturo. Dahil yun nga, saka yung Bible din na sabi ninyong banal. Kung banal yan, hindi nga pwedeng bago-baguhin yan. Di ba? Malinaw naman sa Bible, pinago-bago. Tulad nito guys, may Bible din guys na iwan. Pocket Bible siya. New Testament, Salmo. Yan, Salmo din. Yan, New Testament. Yan. Sa pag-ibig New Testament, bago. Marami na akong tinatapon ito, guys. So, ayan, mga maliit ang, guys, maliit ang litra. So, ipakita ko sa inyo, guys. Natutuwa ang sinasabi ko. Matagal ako nagtapon, guys, Ito, pakita ko sa inyo. Kasi kayo naniwala nito, Naniwala ako na may words of God dito. Pero hindi lahat, nasasabi ko sa inyo. Ngayon, kung may mangyari sa akin, guys, hindi na to. Yan, pinunit ko. Hindi dahil sa Bible, kasi 15 years ko nang ginawa itong ginagawa ko, sumasaway sa pare ninyo. At matagal na tumanda na ako magtapon ng Bible. Kaya ito yung sa tao. Dito ang tao na lubog sa kasalanan. Dahil pinapaniwala ng mga pare at pastor ninyo, na ito ay banal. Kahit kailan, hindi na maging banal ito, guys. Kasi binago-bago ng tao. Yan, Pakita ko sa inyo na pinunit ko. Bawal kasi magsunog dito, guys. Bawal ang usok. Ayan, Kaya nga sinasabi ng Diyos, yan, sinasabi ng Diyos, na pa sila ang nangaral, magbuklat sila ng libro. Ito, guys, libro na lang to. Hindi totoong, lahat galing sa Diyos. Yun. Hindi ko natapusin magpunit, guys. At punit, dami namang napunit, guys, yan, kapalo. Pinulit ko. Bawal kasi magsunog ito, guys, yan, Yan, kita niyo, Kasi pinamulat ng pare ninyo, pinamulat, na ito ay banal. Sila din, nagpakilalang banal. Kahit kailan, di sila naging banal. Yun ang totoo niya. So, dahil di totoo, pinapamulat sa inyo, i-scam ang utak ng tao. Yun ang totoo niyan. Hindi sabihin ng Diyos yan na pag ikaw mangaral, wala kang buklating libro, at pag sila mangaral, magbuklat sila ng libro. Hindi sasabihin ng Diyos yan, kung yun ay banal. Binago-bago nga ng tao yan, Bible. Kaya nawala nga yung totoong mensahe ng Diyos, nawawala yung tunay na salita ng Diyos yan. Kasi binago-bago ng tao. Hindi naman talaga totoo yan, Yun ang reality. Real talk ba? Kahit anong gagawin ninyo? Kaya sabi nyo, ako ba ginamit ng Diyos? Demonyo ang gumamit. Paano naging demonyo? Kaya sabihin nyo, demonyo kasi inunit ko Bible. Diyos nga ang nagsasabi na libro. Tsaka sinabi ng Diyos, ako napili, number one, ginamit ng Diyos. Number one maniwala. Ikaw ang tunay na niwala. Kaya number one ka sa napili ko. So, ibig sabihin, tama ang paniniwala ko. Tumanda na ako magtapon ng Bible. Kasi bawal na ito magsunog. Ngayon, pinagkita ko sa inyo, pinunit ko. Para, nakita naman niyo sa ibang live ko. Noon pa. Maraming taon na, nakalitas na nagtapon ako ng Bible. Ano sasabihin niyo? Sabihin niyo, banal yan. Diyan yung makikita, guys. Na ako, kinikilala ko ang Diyos na buhay. Kinikilala ko ang Diyos na tagapagligtas, tagapaglikha.
Yun ang pagkakilala ko sa Diyos talaga. Kaya simula noon pa. Kaya nga ako, gumagawa ako ng kabutihan habang nabubuhay ako. Kasi ang Diyos ang pag-ibig. Yung mga pare ninyo, naniwala ng Diyos hanggang salita lang. Pero gawain nila, di ba? Mga manluloko, manlilig lang, mga rapist, mga bakla, di ba? Molestya. Tapos gagalit pa sa akin yung mga madre pag sinabi kong mga rapist, nagtambak na nga yung rape case ng mga pare. So sabihin ninyo, nanira ako. Pagka inutil yung mag-isip mga madre kayo. Mayroon kayong mga utak pero hindi nyo ginagamit sa tama. Ako guys, sabi ko sa inyo, ano man ang gagawin ninyo sa akin pangutya, di ako tinatalaban yan. Kasi totoo ako guys. Tunay talaga akong ginamit ng Diyos. Maniwala kayo sa akin. Tunay talaga akong ginamit ng Diyos guys. Kahit anong gagawin ninyo, tunay akong ginamit. Hindi lang ninyo kayang paniwalaan. Akala ninyo, hindi ako totoo. At anong gawin ninyo guys? Totoo talaga akong ginamit. Ito guys. Ayaw kumapit guys. Ayaw kumapit. May kalawang kasi. May kalawang. Sige lang guys, sige lang. Samahan nyo na ako guys, magkabit nito. Ang pitong kuba. Wala kasi patungan guys. Mahirap walang patungan. So guys, gamitin natin ito patungan. Kung kaya. Kung kaya. Kaya ba? Kulang pa. Pag wala tayong kasama guys, mahirap talaga. Pag wala tayong kasama, mag-isa tayo, mag-isa. Masyadong makapal naman. Pwede ko na gamit guys kasi sinira ko yung Bible siguro. Oo. Sinabi ko lang guys na kaya hindi ko may kabit kasi sinira ko yung Bible. Nakabit tuloy guys. Ano? Guys, may kabit tuloy. Sinabi ko lang na ano,
Baba ka. Sandali. Minsan guys, sandali lang to. No? Ngayon, mahirap. Unahin ito sa baba. Oops. Medyo mahirap. Guys, medyo mahirap. Ayan. Ganun talaga guys. Ganun talaga. Guys. Kaya siguro nahirapan ako magkabit. Kasi sabi ng nanood, sinira mo kasi yung Bible eh. Di ba? Kaya nahirapan ka tuloy. Yung sinasabi ko guys na pag meron kayong kailangan sa pare, nagbabayad kayo. Tapos, hindi mangyayari. Sasabihin ng pare ninyo, may purpose ang Diyos dyan. O, di ba? Lagi silang may dahilan eh. Para hindi sila mapahiya. Kasi sabi lang, may purpose palagi ang Diyos. Ganun lang yun eh. Ngayon, sa nangyari sa Cebu, ang daming patay. Ano sasabihin? Ano sabi na pare ninyo? Ay nagbawal. Or, sabihin, nangyari yon kasi may purpose ang Diyos niyan. O, di ba? Ganun yan. Lagi sila gagawa ng dahilan. Kasi nga, napapahiya sila eh. Hindi lang Santo Niño. Marami dyan. Tulad nga ng, Mama Mary, o. Di ba? Kaya sabi nyo, si Mama Mary may tumutulong o magligtas o magbibigay ng mga biyaya. Ano yan? Nanay siya ni Jesus Christ. Pero wala siyang kapangyarihan. Di ba? Ngayon, kung naniwala kayo na si Mama Mary, nanay ni Jesus Christ, gawan nyo ng rebulto, kung ano man ang kwento, para mayroon kayong maalala. Di ba? Ngayon, maglagay kayo dyan sa simbahan, para may maalala ang tao, irespeto. Pero hindi yung doon ka humihingi, doon ka nagsisimba. Di ba? Tulad ng ni Rizal, may ginawa si Rizal, di ba? Ginagawa ng monument. May makitang tao may ginawa. So, anong ginawa pa ng ibang tao? Ginawang relihiyo naman si Rizal. O, di ba? Kasi tao talaga, may mga utak, pero inutil.
Hindi ginagamit sa tama. Yung mga reliyon din ninyo, ganun din. Di ba? Sinabi lang na natuto lang ng ganung Bible, sinabi lang, kausap niya ang Diyos. Pinagtutusan siya ng Diyos. Ngayon, di ninyo makita o mahanap kung anong basihan niya, bakit siya sinasabing ginamit siya ng Diyos o kausap niya ang Diyos. Di ba? Kwento lang, kumbaga. Basta lang marunong sa Bible, kinausap na ng Diyos. Pagkabugok ninyo talaga. Kaya ngayon, ang lahat ng mga sinasabi ko, mula nang mag-umpisa ako nito, na sinabi Diyos, manggamot ka at mangaral. Pinatunayan ng Diyos sa inyo talaga. Di ba? Pinatunayan ng Diyos sa inyo na totoo ang mga sinabi ko. O, di ba? Pinapahiya ang mga pare ninyo, mga madre ninyo. Pinapahiya ng Diyos sa magitan ng mga nangyayari ngayon sa Cebu. Kasi, ang daming nagsasabi sa akin ng masakit. Dahil nga sa ginagawa ko na magsiwala sa katotohanan. Ngayon, pinapahiya kayo ng Diyos. Di ba? Kasi dami niyong sinasabi, hindi kayo naniwala. Pinapahiya kayo. Malinaw doon. Pinapahiya kayo. Di ba? Kasi titigas ang ulo ninyo eh. Sinabi na nga ng Diyos, nagpaalala na. Kasi sabi ninyo, demonyo ang gumamit sa akin. Ang demonyo. Kalinaw-linaw ng sinasabi ng Diyos na manggamot ka at mangaral. Di ba? Ikaw ang tunay niwala sa akin si Jesus Christ. O, di ba? Ang linaw niyan, sinabi niya, ikaw niwala sa akin si Jesus Christ. Hindi niya sinabing, ikaw ang tunay niwala sa akin na sa demonyo, o Satanas, o Judas, di ba? Wala naman siya sinabing gano'n. Para sabihin ninyo, demonyo ang gumamit. Di ba? Talagang, gumagawa kayo ng paraan. Tuturuan niyo sarili ninyo na hindi maniwala. Kaya yung nangyari sa inyo, yung pare pa ninyo, sumasabi, huwag niyong paniwalaan ang tao na yan, nasa Facebook. Kasi false prophet yan. O, di ba? Yun sinabi ng pare niyo sa bahan. Ngayon, anong nangyari? Pinahiya ng Diyos yung mga pare ninyo. Di ba? Saan kayo pinapahiya? Yung santo ninyo, mas pinasamba sa inyo. Pinatingala sa inyo kasi naghihimala ka nga. Napahiya sila. So, ano naman sinasabi nila ngayon? Pinagbawal. Di ba? Yan ang maging magandang iano nila dahil lang pinagbawal. Pero kayo naman, mag-isip kayo ng tama. Hindi pinagbawal. Kasi kung pinagbawal, dapat wala dapat sa loob ng simbahan nila. Di ba? Hindi sa simbahan ninyo. Wala dapat celebration. Di ba? Pag nag-celebrate ng ninyo, Santo Niño ninyo, puno ang kalsada ng tao, puno na Santo Niño pinaparada. Lalaking Santo Niño. Di ba? Nandiyan ang pare ninyo nakasunod. Nandiyan ang pare ninyo nagmimisa. Tapos sabihin niyo pinagbawal. Pag-untugin yung mga pare ninyo at kayo mismo. Ngayon lang yung sinasabi ipagbawal kasi napahiya sila. Ganun yun. Pero tandaan niyo yan guys na sinabi ko. Hindi pa yan ang huli. Niwala kayo sa akin. Marami pang darating guys. Maraming darating. Dahil yun ang sabi ng Diyos. Ang hindi maniwala sa'yo, saka sa akin, ano yung pinarating ko, pabaya mo siyang lahat sa akin at maraming darating. So yung naranasan ninyo ngayon, sample pa lang yan. Warning pa lang yan guys. Darating ang araw na mabulaga kayo na hindi lang pala lindol ang the big one. Sabi ko sa inyo. Kung anong lumalabas ang bibig ko, yun talaga yun.
Kasi may basihan ako. Kaya sinasabi nga ng Diyos, di ba? Na kung anong lumabas sa bibig mo, yun ang masusunod. Kasi may basihan ako na mensahe niya. Di ba? Kaya 100% ako may madarating pa na masigit pa sa naranasan ninyo ngayon. Kasi dahil sinabi niya na maraming darating. Hanggat ang tao hindi matuto, mag-isip ng tama. Magpatuloy ang mensahe ng Diyos, magpatuloy ang mga himala na gagawin ng Diyos sa tao. Para ang tao matuto mag-isip ng tama at maligtas. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Binigyan pa tayo ng pagkakataon na makapagbago, makapagsisi. Kaya, yung nasabi niya na kung nangyari lahat yung mga mensahe niya, hindi na siya nagpaalala. O hindi, naghukom na siya. So, ibig sabihin, darating yung araw talaga, tamang araw na maghukom siya. Saan ito? Sa Pilipinas muna. Kasi binasagan niya makasalanang bansa ang Pilipinas. Kaya, hindi yan malayo. Guys, hindi malayo yan. Yan yung sinabi ko sa inyo sa Cebu. Marinig niyo yan sa Zoom ko bago pa nangyari yung ano na yan. Kaya hindi yan kwento sa akin. Hindi yan sinabi mo lang yan kasi nangyari na. Di ba? Ganun sabihin niyo. Pero kung panoorin niyo mga video ko, mga live at mga Zoom, 15 years, halos linggo-linggo, halos buwan-buwan, o buwan-buwan o linggo-linggo, sinasabi ko yan, na dahil nag-upisa ako sa Cebu, sisiguro ko yan, maraming darating na malaking trahedya. Kasi maraming nangungutya sa akin na magsasalita ko tungkol sa Santo Niño, galit na galit. O ngayon, ang sinabi ng Diyos na kung saan na maraming nangutya, nagsabi ng masakit doon na malaking trahedya. O doon naman talaga, kasi dahihan ka sa Cebu, sa mga Santo Niño. Kaya ngayon, yan sabi ko sa inyo, panahon na para matuto kayo mag-isip ng tama. Hindi pa huli guys, hindi pa huli. May panahon pa talaga. Kasi gusto ng Diyos na ma-realize ninyo. Layuan ang simbahan. Kasi ang turo nila pagkasinungalingan, walang kaligtasan doon. Kung anong meron doon, pera-pera lang guys, ang dyan. Pera lang talaga. Ang pakay ng mga pare ninyo. Pera lang ang pakay ng mga tao. Kaya kumasos na ko. Minsan, di ko alam kung paano ko sabihin sa inyo na papapagod na ang mga madre nila ninyo magbilang ng pera sa simbahan. Yung malaking mga shopping, mga mall, sa simbahan nyo nagpabarya guys. Kung alam ba ninyo? Sa simbahan nagpabarya yung mga yan. Nagpabarya ng tag 30,000, 50,000, 20,000. Nagpabarya yan sa simbahan. Oo. Kaya ang mga barya yan, tinitimbang yan. Pagka mayroon na silang machine katulad sa bangko na ihulog na lang, masigregate na yung coins kung 10 cents, 5 cents o pero sa bahan, walang magbigay ng 5 cents, walang magbigay niya, walang magbigay ng 25 cents, 20 cents, iwan ko lang kung mayroon. Karamihan dyan, pinakamababa ang siya dyan, piso, 5 piso. Yung 5 piso nga, reklamo pa pare. Kasi maliit daw. O, di ba? So, yun guys. Sana marami kayo napulot. At hangad ko na mabago ninyo ang sarili ninyong paniniwala. Kasi yun talaga ang kaligtasan. At itakwen ng Santo Niño niyo na yun ang papahamak sa inyo. Panalaminan niyo lang yun ang Cebu guys. Pati Santo Niño na lubog. Pati may-ari ng Santo Niño na pulbog sa baha. Sa tabunan sa putik kasama sa Santo Niño. Walang isang ginawa sa Santo Niño na himala. Sa daming namatay, sa daming nadurong ari-arian, doon pa lang kayo magbabase.
magbabase guys. So, hanggang dito na lang. Magandang hapon sa inyong lahat. And God bless and more power sa pagkikita natin ulit.